Pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob. Pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, thank you. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At suporta po na ibinibigay niyo po sa aming buong pamilya. Ang pamilya Villar, si Senator Manny, si Senator Cynthia, si Senator Mark, at maging ako po si Camille Villar. Alam niyo po, talagang napakalapit po sa puso ng lalawigan, sa amin, ang lalawigan ng Pampanga. Una, dahil napakatalik po na kaibigan ng aming pamilya, talagang hinahangaan po namin ang pamilya Pineda. Kaya po, sa pamumuno, sa pag-intindi ng pangangailangan ng kanilang kapwa, talagang saludo po kami sa pamilya Pineda. Thank you. Pwede, tatas natin ang kamay, yung mga alyansa. Pagkatapos ho na hindi ma-endorso ni Digong Duterte, eto hong si Camille, nagbalik na po sa alyansa. Ang tanong, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Tatanggapin ba natin si Camille na ganun-ganon ng iwan pagkatapos ng mga mahahabang mga absence niya, hindi siya nagpapakita sa mga rally ng alyansa? And then all of a sudden, magpapa-endorse kay Sara. Tapos magpa-endorse kay Sara, hindi in-endorso ni Duterte, ni Digong, patay tayo rito. So ano ngayon ang nangyayari, di ba? At the end of the day, ang takbo po nila sa ating presidente pa rin. Kumbaga, isinukan niya si PBBM, tinalikuran niya, di ba? Dahil dun sa naging desisyon nito, na yung kanilang pinupuo na si Digong, inaresto ng ICC. Isang malaking sampal ito. Kumbaga, yung pagkaka-endorse sa kanya ni Sara, it was nullified, di ba? Napawalang bisa, napawalang saysay ni Digong. Sapagkat sa mga Duterte, si Digong ang hari. Kumbaga, siya yung poon sa kampo ng mga DDS. Sino ang susundin nila? Endorsement ni Digong o endorsement ni Sara? Ano to? Divided family na din ba? Gaya-gaya na rin ba sa pamilya Marcos? Etong mga Duterte? Diba? Marcos family is indeed a divided family. Diba? Kita nyo naman ginagawa ni Amy. Talagang taliwas. Tapos ngayon, gano'n na rin ba itong mga Duterte? Ay nako. Now, going back, bumalik itong si Camille. Palagay ko wala na rin ganong epekto ito Bakit? Wala pala kayong paninindigan Iniwan nyo kami, di ba? Kailangan natin ng paninindigan. Sabi nga linisin natin ang Senado tapos kukuha tayo ng mga doble cara. Dapat ganun. Palitan na natin yan. Marami naman diyang matino. Piliin natin ang mga matitino. Heidi Mendoza, di ba? Huwag naman natin kakalimutan itong si Abalos. Ganda nga nangyari nung kay Abalos di ba? Meron siyang ito nga lang yung kandidato na ipinagmamalaki sarili niyang gawa Tanungin mo tungkol sa mga programa, sa mga batas, sumasagot ng maayos sa abogado. Tanungin mo si Camille, anong ikukwento sa'yo? Iwan mo na natin yan si Camille. Basta ako isasahan si Camille. Ipinipilit daw umano ng ilang mga senador na muling magsagawa ng pagdinig ang Senado, kaugnay ng pag-aresto kay Digong Duterte. Ayon kay Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pa daw malaman kung sino talaga ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala kay Digong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Gayon din daw ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas, bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Digong, na taliwas daw umano sa sinasabi ng gobyerno, na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit rin ni Presidente Bongbong. So may mga detalye hindi maliwanag, pero yung pinaka-importante, yung ICC, yung mga investigador, abogado, at iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, na nandito na pala sa Pilipinas nung nakakaang taon pa, walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. Talagang hindi pa rin tumitigil
magsasagawa pa rin daw siya ng isang hearing nung kanyang komite. Ngayon, nakatatlong hearings na yon. Hindi pa rin daw tapos. Sabi ni Amy, mag-i-schedule pa raw ng isang hearing kasi marami pa daw humihiling na yung mga kapwa niya daw senador, gusto raw talaga malaman yung pinaka-kumpletong detalye ng pag-aresto kay Duterte. Ano ba tong nangyayari dito kay Amy? Sabi ni Amy Marcos, gusto daw nilang malaman kung sino daw ba talaga ang may-ari ng eroplanong ginamit. Ano naman yun? Sinong ididiin niya doon? Ang ididiin niya doon yung kapatid niya. Mayroon nang nagsasabi, kay Ramon Ang daw yun. Paano? Didetalyehan niya na naman. Sinong nakiusap kay Ramon Ang? Paano kung malaman niya na kapatid niya ang nakiusap doon? Amy Marcos, pinapahamak mo ang kapatid mo. Anong klase kang kapatid? Kaya wala Ang problema niya, kahit naman ginagawa niya yan, investigation in aid of re-election. Alam niyo, itong si Amy Marcos, unang-una, malinaw doon, ang may-ari ng eroplano na yon malapit sa Malacanang, malapit sa presidente. Hindi ipapahiram yung eroplano na yon kung hindi kaibigan yon ng presidente o ng Malacanang. Anong gusto mo? Idiin mo talaga yung kapatid mo? Pangalawa, yung sinasabi niya na yung ICC daw, gusto raw nilang malaman kung ang ICC ay matagal nang labas-pasok dito sa Pilipinas. Gusto raw nilang ikumpirma yan. Bakit daw nangyari yun na labas-pasok ang ICC dito? Totoo daw ba yun? Sinong nagpapasok? Alam nyo kasi, itong si Amy Marcos at itong mga senador na ito, sila Bato, sila Bongo, sila Cayetano, ang tagal-tagal na sinabi ni Trillanes, galing dito ang ICC. Di ba? Naglibot na ang ICC, kagagaling lang dito, bumalik na ng the Netherlands. Anong problema sa kanila kila Amy? Nung binabalita yan at sinasabi ni Trillanes, naniniwala ba sila? Hindi sila naniniwala. Di ba? Tapos ngayon, gusto nilang imbestigahan. Nung kasing binabalita yan, hindi naman yan patago Patago ba yung pagpasok dito ng ICC? Hindi. Sinabi na nga ni Trillanes, nandito ang mga ICC, nag-iimbestiga na. Anong sabi ng gobyerno? Wala tayong magagawa kung pumasok dito yan. Karapatan nilang mag-imbestiga yan. Basta ang gobyerno hindi magko-cooperate. Diba? Ganun ang sabi ni Rimulya nun. Gawin nila yung magagawa nila pero hindi magko-cooperate ang gobyerno. Kaya lang, ang problema dito kila Amy noon, parang hindi sila naniniwala. Minamaliit nila ang ICC nun Tapos ngayon, mag-iimbestiga sila. Alam mo, Amy, pinapalaki mo lang ang gulo. Masyado nang magulo ang sitwasyon. Dapat pahupain na yung gulo na yan. Ikaw, anong ginagawa mo? Ginagatungan mo pa Ang gusto mo talaga magkagulo sa bansa. Kahit yung mga Duterte, yung DDS, hindi ka nga pinagkakatiwalaan Tapos sa parte naman ng mga loyalista ng Marcos, wala rin sa yung tiwala. Kasi pinapahamak mo ang kapatid mo. Sa bandang huli, anong mangyayari sa'yo? Wala. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.